Bulaga. Ayan guys, ngayon ay Tuesday morning, April 22. At eto, bakit meron si Lola nito? Ito po yung baon namin. Yan, ginawa ko po to kahapon pa. Kagabi, para alis po kami ngayong umaga. Tapos, ito po yung baon namin, chicken. At si Lola, nagbaon talaga ng isda. Nagbaon po siya ng isda at saka, you know, yung pusit na inadobo. Salamat po sa sponsor lagi ng isda. Tolans. Thank you. Ayan, gagawin na lang naming almusalan to ngayon. Hindi kami umalis ngayon na April 22. Dapat alis po kami ngayong madaling araw. 6 o'clock. Kaso po, si Makoy ay kaalis lang po. Kahapon pa po yun doon sa Balanacan, April 21. Ng alauna ng hapon. Tapos, siya nakasakay lang ngayong April 22 ng madaling araw. Mag 5 o'clock na po siya bago nakasakay ng barko. So, kung aalis po kami ngayong April 22, nandun po siya sa barko, diba? Paalis pa lang. Bali, ang in-standby po niyang oras ay nasa 10 hours. Ay, hindi lang po 10 hours. Almost 15 hours po siyang nag-standby dun sa pila bago po siya nakasakay ng barko. Kasi po nung umalis nung Sunday, sina Jess, April 20, umalis sila dito sa bahay ng 4 o'clock or 5 o'clock ng hapon. Nakasakay po sila ng barko ng April 21 pa ng 2:43 po yung 2:43 ng umaga. Doon po sila nakasakay pa. Bali, ang in-standby po nila doon sa pila bago nakasakay ng barko, nasa 10 hours. Kaya bago po sila, ito po yung sinadjust at saka si Sir. Bago po sila nakarating ng Quezon City, kulang-kulang pong 20 hours. Imagine niyo po yun. Nag-standby sila ng nasa 10 hours bago nakarating ng nakasakay ng barko. Tapos papuntang Manila, papuntang Quezon City, siguro ipagpalagay po natin nasa 5 hours. Di sila po ay nasa 20 hours bago nakarating talaga ng bahay. Ito naman pong si Makoy, umalis po kahapon dito ng 2 o'clock, dito sa bahay, umalis po sila ng 2 o'clock ng umaga. Tapos, ng hapon,